May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, pintot, pilak, bulaklak ay namumukadkad. Bangon upir, bangon tayo ay yaahon sa mga dayuhang umalik unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Maharlika ng antas. Hello po sa ating lahat at Happy Aviv Month sa lahat ng ating mga kapatid na Covenant Keepers. Saan man kayo naroroon, mapagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat. At sa lahat ng ating pong mga taga-subaybay, sa mga subscribers natin, samahan nyo kaming muli sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay dito sa mga aklat ng ikalawang kronika na po tayo. At pagpasensyahan nyo na po ang aming pong pagtatalakay kasi minsan nagkakaroon ng mga aberya. So, organic po kasi kami dito, wala kaming script, kaya pagpasensyahan nyo na po. Ang mahalaga, lahat tayo ay sama-samang natututo. So ngayon po ay sisimulan natin ang ikalawang aklat ng kronika. Okay, Kabanata 1. Humingi ng karunungan si Solomon. Si Haring Solomon, na anak ni Haring David, ay matibay na nagtatag ng kanyang sarili sa kanyang kaharian, sapagkat si Yahweh na alahayam ng Israel ay kasama niya at ginawang dakila siya ng higit sa lahat. Pagkatapos, nagsalita si Haring Solomon sa buong Israel, sa mga pinuno ng 1,000 at pinuno ng 100, sa mga hukom, sa lahat ng mga nakatatanda at mga ama ng mga sambahayan. At si Haring Solomon at ang buong kapulungan ay pumunta sa mataas na dako sa Gibeon, sapagkat naroon ang toldang tipanan ng alahayam na ginawa ni Moses, lingkod ni Yahweh sa ilang. So, ito pa pala yung ginawa ni Moses, napakatibay ng toldang tipanan kasi made of leather yun, di ba? So, ito pala yung dito pinatayo ni King David, yung toldang tipanan. Dinala na ni Haring David ang kaba ng tipan mula sa Kiryat Jearim tungo sa tabernakulo na inihanda niya para rito sa Jerusalem. Subalit ang altar na tanso na ginawa ni Bezalel, na anak ni Uri, na anak ni Hur, ay nasa harap ng tabernakulo ni Yahweh sa Gibeon. Kaya't si Haring Solomon at ang buong kapulungan ay humarap kay Yahweh doon. At si Haring Solomon ay umakyat sa altar na tanso na nasa harap ni Yahweh sa toldang tipanan at naghandog ng 1,000 handog na susunugin sa ibabaw nito. Ganon ka ang pagpapasalamat nila, 1,000 ang inihandog niya. Pero although ang kaba ng tipan ay dala na niya sa nandun na nga pala, dinala niya sa toldang tipanan. At saka yung tansong nandoon pa pala. So si Haring nadala na ni Haring David sa Toldang tipanan. Toldang tipanan. Oo. Dun sa toldang tipanan na ginawa niya sa Jerusalem. Pero ito, naiwan pa dito yung pinagawa ni Moses at saka yung yung ginawang altar na bronze. Oo, yung tanso. Siguro pagpapaalam? Ano bang ginawa? Bakit nag-aalay sila ng 1,000? Parang anong Close. tawag doon? Despedida. Oo. So, despedida Dahil talaga. Despedida ito na Iiwanan niya yung
Kinuha niya yung Oo. yung Kabanantipan kay Obed-Edom. Hindi, ano na to eh. Kinuha niya Oo. sa Gibeon. Kay Solomon na to eh. Oo. Oo. Ito no, at siya nga, ang buko pa pumunta sa mataas na dako sa Gibeon. Oo, yung sa Gibeon nga. Di Oo, ba si Solomon na to. Patay ng si From David. Obed-Edom, kinuha siya ni David, dinala sa Gibeon. Tama ba? No. Dinala niya sa City of David. Kasi meron na Oo. siyang ano noon. Kay Obed-Edom, dinala niya sa City of David. Pero meron dong parang tolda. Nakapareho nung ginawa ni Moses. Kaya nga, from Obed-Edom, dinala niya sa City of David dito sa Gibeon. Etong Gibeon na Mm, ito ay isang lugar sa na City of David. pinakamataas na lugar sa City of David. Oh, ganun ba yon? So, Yeah. hindi siya separate na lugar. Okay. Hindi. Tapos nung Ito na nagkaroon na ng yun. kinuha na ito ni Solomon nung nagkaroon na sila ng toldang tipanan. Okay. Linaw. Dito naman sa may toldang tipanan na to, ito na yung lugar na pinagawan niya ng temple. Todo. Thesis, kasi ito yung di ba ito yung gikan? Oo, yung kay araw-araw na. Yun yung Oo, sa oo. Gibeon. Yun yung sa Gibeon. Oo. Kasi Okay, okay. ang Gibeon ay pinakamataas na lugar. Doon sa Oo, may oo. giikan ni Arauna. Oo. Ito yung Gibeon at saka yung giikan, iisa. Oo, isa lang yun. Okay. Salamat sa pagtatama, sis. Hmm. Kala ko ibang lugar pa to. Oh, so, Hindi, kaya oo. Nasa City oo. of David na kasi ito, yung Gibeon. Kasi Hindi, di ba hindi, hindi, kinuha niya ito hindi, iba mula yon. doon sa kay Obed-Edom? Magkalapit lang, magkalapit. Iba Yes, yung City of magkalapit lang David, oo. to. Oo. So dinala na ni Haring David ang kabanatag. Yung Tapos ito lugar si na yon, Solomon yung na. kay Obed-Edom, napunta naman galing yun doon sa lugar ng ni Ephraim. Oo. Oo. Doon sila nagsayaw, di ba? Oo. So itong si Solomon na to. At si Haring Solomon na Solomon ay to. umakyat sa mataas na tapos 1,000 ang kanya. So parang welcome. Kasi siya ang Oo. hari. Hindi to despedida. Pag pupugay. Kasi hindi na niya aalisin, di ba? Hindi Mm. na nga nila bubuhatin yung mga altar eh. Parang ayun, parang pag bibigay ay kasi dahil siya ng hari, no? Mm. Pero doon pa rin siya Well, nagpunta, 'di ba? Sa Gibeon. oo, oo, Kasi nasa Gibeon na yung altar na pinagawa ni King David. oo, 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 Tapos dito na niya pinatayo yung 'di ba, yung temple oo, doon sa giikan na yun ni Arauna. oo. Okay, tingnan tayo na verse 7. Kaya hindi ba nandun yung rock na no? Oo. Verse 7 tayo. Nang gabing iyon, nagpakita si Yahweh kay Haring Solomon, kay sa kanya mismo, diretso, at sinabi sa kanya, humaling ka ng anumang nais mo mula sa akin. Ano ba sis, dapat siguro yung mga map tayong ni-share, no? Pero Na. anyway, Oo. siguro assignment na yun ng ating mga nakikinig. Oo. Sila nag-google na. Humiling ka ng anumang nais mo mula sa akin, sabi ng alayam. At sumagot si Haring Solomon kay Yahweh, ikaw ay nagpakita ng dakilang kagandahang loob kay Haring David na aking ama at ginawa mo akong hari bilang kahalili niya. Ngayon, Yahweh na aming alahayam, tuparin mo nawa ang iyong pangako kay David na aking ama, sapagkat ginawa mo akong hari sa isang bayang kasindami ng buhangin sa dalampasigan. Bigyan mo ako ng karunungan at kaalaman upang pamahalaan ang iyong bayang ito, sapagkat sino ang makapagpapamahala sa ganitong kadakilang bayan mo? Sobrang dami na ng Israelita. Prolific no? So karunungan at kaalaman ang hiningi niya. At sinabi ni Yahweh kay Solomon, yamang ito ang nasa iyong puso
at hindi ka humiling ng kayamanan, ari-arian, karangalan, o kamatayan ng iyong mga kaaway, ni humiling ng mahabang buhay para sa iyong sarili, kundi humiling ka ng karunungan at kaalaman upang pamahalaan ang aking bayan na ginawa kitang hari. Kaya't ang karunungan at kaalaman ay ibibigay ko sa iyo. Natuwa ang alahayam sa kanyang hiling, ano? At bibigyan din kita ng kayamanan, ari-arian at karangalan na wala pang hari bago sa iyo ang nagkaroon, ni magkakaroon pagkatapos mo. Oh. Kaya si Haring Solomon ay bumalik mula sa mataas na dako sa Gibeon, mula sa harap ng toldang tipanan, patungong Jerusalem. At siya ay naghari sa buong Israelita. Okay. Si Haring Solomon ay nagtipon ng mga karwahe at kabayo. Siya ay nagkaroon ng 1,004 karwahe at 12,000 kabayo na inilagay niya sa mga siyudad ng karwahe at sa Jerusalem na kasama niya. So nagkaroon siya ng mga city para lang parking lot, no? Parking lot ng kanyang kabayo at karwahe. At ginawa ng hari na ang pilak at ginto ay maging karaniwan na lamang sa Jerusalem na parang mga bato. At ang sedro ay kasindami ng mga punong sikomoro sa mga burol. Ganon kayaman, no? Ordinaryo lang ang pilak at ginto. Oo. Sedro, no? So, nagtatrade siya dito ng mga horses, mga kabayo, di ba? Dati ang uso lang nun, mola, mule, o kaya mga donkey, di ba? Pero nung mula kay King David, dumami ang kabayo. Ang mga kabayo ni Haring Solomon ay inaangkat mula sa Egypt at mula sa Q. Ang mga ngalakal ng hari ay bumibili ng mga ito mula sa Q sa umiiral na halaga. At ang bawat karwahe na inaangkat mula sa Egypt ay nagkakahalaga ng 600 siklo ng pilak. Mahal. At ang isang kabayo ay 150. Oh, Pilak kaya ito or ginto? Siguro siklo, pilak. Kasi siklo ng pilak ang pinag-uusapan dito sa karwahe. Ang naman, 150 na siklo rin yan, sigurado. No. Pinagbibili rin nila ang mga ito sa lahat ng mga hari ng Hittite at mga hari ng Aramean. So yung Hittite, ito yung hindi nila na hindi nila napaalis. Oo, kasi meron silang kasunduan sa mga Aramean. May katanungan po? Di ba sis yung yung mga Hittite saka Amorite, sila yung natira? Oo, Amorite, hindi nila naubos yung Amorite, no? Oo, hindi nila naubos yung Amorite kasi Ba't may Hittite pa? naging kaaway pa siya ni Dahil siguro ang Hittite ay naging loyal sa kanila, kay Uriah, di ba? Yung asawa ni Bathsheba. Oo. Hittite is Kanaan ba? Oo. Pero yung Hittite is Kanaan, Kanaanite. Yung mga Amorite, di ba Kanaanite din? Oo, pero nakipagkasundo sila di ba? At saka ang nakipagkasundo kay Joshua, ang mga Amorite. Oo. At saka ginawa nilang mga Ginawa nilang mga slave. Mga lingkod, tagapagsilbi. Tapos ang mga Hittite, yun yung siguro naging yung mga loyal, mga kabag-anak ni Uriah, no? Oo. Pero may mga hari na rin sila. Okay, Kabanata 2. So, yun yung mga foreigner na iba hitsura sa mga Hebreo. Kabanata 2. Paghahanda para sa pagtatayo ng templo. Si Haring Solomon ay nag-utos na ipatayo ang templo para sa pangalan ni Yahweh at isang palasyo para sa kanyang sarili. Itong ibig sabihin ng pangalan ni Yahweh para sa kanya, hindi ibig sabihin na ipaskil mo doon. Pwede ba ipaskil ang pangalan? Hindi. Kasi parang kumbaga dedicated to
Yahawa. Oo, dedicated to Yahweh. Pero hindi ibig Oo. sabihin Hindi maglalagay ibig name, sabihin na name, name ipapaskil yung tag. pangalan niya doon. Hindi magne-name tag, oo. Kasi Oo. maraming templo, di ba? Yung mga templo ni Oo. Baal, Dagon, okay. Verse 2. Kumuha siya ng 70,000 lalaki bilang tagapagdala ng mga materyales. 70,000. Oo, kasi may mga marble pa to no? 80,000 bilang mga tagaputol ng bato sa kabundukan. At 3,000 at 600 tagapangasiwa sa kanila. Okay. Si Haring Saloy, lahat yung binabayaran niya yan, ha? Dami Oo. ng kanyang no? So, kaya lalo umunlad ang kanyang bayan kasi may hanap buhay, no? Oo. Economics. Si Haring Solomon ay nagpadala ng mensahe kay Haring Hiram ng Tyre. Ipadala mo sa akin ang mga trosong sedro gaya ng ginawa mo para sa aking amang si David nang padalhan mo siya ng sedro upang ipagawa ang kanyang palasyo na kanyang tinuluyan. Okay. Ako ay magtatayo ngayon ng templo para sa pangalan ni Yahweh na aking alahayam upang italaga ito sa kanya sa pagsusunog ng bangong insenso sa kanyang harapan, para sa pagpapalagay ng mga tinapay na itinalaga at para sa paghahandog ng mga handog na susunugin tuwing umaga at gabi, at sa mga sabat, sa mga bagong buwan, at sa mga itinakdang pista ni Yahweh na aming alahayam. Oh, okay. Ito ay isang walang hanggang tuntunin para sa mga Israelita. Isang forever talaga ito no? Lahat Oo. ng gagawing ito. Ang templong aking itatayo ay magiging napakadakila at kahanga-hanga sapagkat ang aming alahayam ay higit na dakila kaysa sa lahat ng idolo. Ngunit sino ang makapagtatayo ng isang templo para sa kanya? Yamang ni ang pinakamataas na kalangitan ay hindi siya kayang ikasya. Sino nga ba ako para magtayo ng templo para sa kanya, kundi upang magsunog lamang ng mga handog sa kanyang harapan? So, in-explain pa niya doon yung kanyang inadequacy, no? Oo. Kaya't ipadala mo sa akin ang isang bihasang lalaki sa paggawa ng ginto, pilak, tanso, bakal, at sa kulay ube, pula at bughaw na sinulid, at marunong sa larangan ng ukit. Ng pag-ukit siguro to. Pag-ukit. One word. Merong hyphen, dash. Okay. Upang makipagtulungan sa mga bihasakong manggagawa dito sa Judea at Jerusalem na ibinigay ng aking amang si David. So, nag-hire talaga siya ng the best, no? Pinakamahusay. Ipadala mo rin sa akin ang mga cedro, juniper at mga torso o Troso ito troso. Oo Troso. nga, troso. Naging katawan Oo. At mga troso ng album mula sa Lebanon, sapagkat alam ko na ang iyong mga lingkod ay bihasa sa pagputol ng kahoy doon. Ang aking mga lingkod ay magkikipagtulungan sa iyong mga lingkod upang maghanda ng maraming kahoy, sapagkat ang templong aking itatayo ay kailangang maging malaki at kahanga-hanga. Okay. Ibibigay ko sa iyong mga lingkod, sa mga tagaputol ng kahoy, 20,000 kor ng harina, 20,000 kor ng barley, 20,000 bat ng alak, at 20,000 bat ng langis ng olibo. Ibibigay ko sa iyong mga lingkod, sa mga tagaputol ng kahoy, siguro ang 2,000, ang 2,000 kor ng harina. Okay, verse 11. At si Haring Hiram ng Tyre ay sumagot kay Haring Solomon sa pamamagitan, siguro putulin natin dito, no? Para may bagong paragraph. Sa 11? O as is na lang. Pwede naman. Okay. At Sa si Haring 11. Hiram, as is na lang. Puputulin? Hindi, oo, pinutol ko.
Oo. Kasi ibang ano na to eh. Mahaba na no? Oo, sobra. May 6 ang space. At si Haring Hiram ng Tyre ay sumagot kay Haring Solomon sa pamamagitan ng liham. Sapagkat iniibig ni Yahawa ang kanyang bayan, kaya't ginawa kaniyang hari nila. Purihin si Yahawa ang alahayam ng Israel na gumawa ng langit at lupa. O so ina-acknowledge niya Acknowledge niya no? din, oh. Ibinigay niya kay Haring David ang isang anak na marunong, may kaalaman at pangunawa na magtatayo ng isang templo para kay Yahawa at ng isang palasyo para sa kanyang sarili. Ipinapadala ko sa iyo si Huram-Abi, isang lalaking bihasa na ang ina ay mula sa Dan at ang kanyang ama ay mula sa Tyre. O, so may lahing Dan. Ang ama Oo, niya, ang ina ay Danay. Danay. Oo. So, ang ama ay Tyre. So, ano din, Kanaanay. No? Sidonian. Macedonia, oo nga, panganay ng ni Mm. Kanaan. Marunong siya sa paggawa ng ginto, pilak, tanso, bakal, bato at kahoy, at sa kulay ube, bughaw at pula na sinulid at pinong lino. Sanay siya sa lahat ng uri ng ukit at kayang isakatuparan ang anumang disenyo na ipagagawa sa kanya. Siya ay makikipagtulungan sa iyong mga bihasang manggagawa at sa mga manggagawa ng aking Panginoon, si Haring David na iyong ama. Okay. So, ang haba ng buhay nitong Haring Hiram, Mm. Nabutan pa si David Solomon. Kaya't ngayon, ipadala na ng aking Panginoon ang trigo, sibada, langis ng olibo at alak na ipinangako niya sa kanyang mga lingkod. So bayad muna kayo bago ko Oh, padala. bayad muna bago trabaho. Oo, padala. Advance, ah. Oo. Kami ang magpuputol ng lahat ng kahoy mula sa Lebanon na kailangan mo at itatali namin pa Parang balsa. Nawala ka? Si Salty? nawala ako. Uh-oh. Wala ka lang, Saan? Sally. Oh, Saan ayan ka banda? na. Sige na, go. Sana Verse ba? 16. Oo. Verse 16. Kami ay magpuputol ng lahat ng kahoy mula sa Lebanon na kailangan mo at itatali namin parang balsang magkakasama sa dagat hanggang sa Joppa. At mula roon ay maaari na ninyo itong ipahatid sa Jerusalem. So, na-mention ko nga, at tipid sila sa transportation kasi ginawa nilang balsa yung mga troso. Oo. Tapos siguro yung ibang mga kasangkapan, katulad yung mga bato, mga o mga tao, doon sumasakay sa balsa. Di ba? So, maganda. Kasi ang Tyre nasa gilid. Yan ang Lebanon ngayon, di ba? Lebanon, Syria, na binobomba ngayon ng mga fake Israeli Jewish. Verse 17, at si Solomon ay nagsagawa ng senso ng lahat ng dayuhang naninirahan sa Israel, kasunod ng senso na isinagawa ng kanyang amang si David. At natuklasang sila ay may bilang na 153,600. So parang may Bureau of Immigration sila, no? Itinalagan niya ang 70,000 sa kanila bilang mga tagapagdala, 80,000 bilang mga tagaputol ng bato sa kabundukan, at 3,600 bilang mga tagapangasiwa upang patnubayan ang gawain ng bayan. So lahat ito papasweldohin niya. Oo. Hindi katulad sa panahon natin na yung mga mga foreigner sila ang boss natin. Ito Oo. sila ang manggagawa. Kaya Sa nga, panahon oo. Kabaligtaran nga eh. nung hindi pa nagkakasala si Haring Solomon. Okay. Mm. Paglilinaw. Taliwas sa ilang sekta na nagtuturo na bawal ang senso ayon kay Yahawa na alahayam. Ang katotohanan ay inutos ito kay Haring David at pinarusahan sila hindi dahil sa paggawa ng senso, kundi dahil sa hindi pagsunod sa tamang panahon at paraan nito.
Lagyan natin ng bracket, kulang ng bracket. So, malinaw ang statistics office. O, kabanata 3. Itinayo ni Haring Solomon ang templo. Pag may mga reaksyon at ano lang kayo, katanungan. Ayan, itinayo ni Haring Solomon ang templo. So, hindi pa dito nasasabi yung mga offer, no? Okay. Pagkatapos, sinimulan ni Haring Solomon ang pagtatayo ng templo ni Yahweh sa Jerusalem, sa bundok ng Moriah, kung saan nagpakita si Yahweh sa kanyang amang si Haring David. Ito ang giika ni Arauna na Jebusite, ang lugar na itinalaga ni Haring David. Sis, ano nga yung Gibeon. Parang ibang lugar to eh. Paki-search nga sa Google yung Gibeon, kung saan lugar siya. Para once and for all, maklaro natin kung ang ano nga. Gibeon is located in the West Bank, approximately 6 to 8 miles, 10 to 13 kilometers northwest of Jerusalem, at the modern village of Aljib. Biblical significance for its people, tweeting with Oo. Joshua. Detalye, for issue, ito Gibeon 9. Okay, so, ancient ito naman town. ako the same with, tingnan natin yung map. Images. Map. Gibeon. Para kasing Mora. Malayo si Timo, iba sa Jebus. Gibeon at Jebus Jerusalem. kasi, ibang lugar tong Gibeon sis. Ang Jebus bandang southern eh. Nakita mo? Oo, Ang pero nasa Jerusalem ang siya. Jerusalem kasi is Jebus. Ang Gibeon bandang north to west. Pero sakop pa rin siya, sis, ng Jerusalem. Hindi. Hindi, malayo sis. O kasi, nasa ano siya, yung nandito sa ano. Nasa northwest siya ng Jerusalem. At saka may valley na papagan. Iba nga ang Gibeon sis. Hindi pa niya kukunin yun kasi wala pa yung templo. Inilagay doon ni David mula kay kasi mataas na dako din yun eh, di ba? Doon yung Oo, templo. pero dito siya nagpatayo ng altar, di ba, sa Gibeon? Oo, pero ano pa noon? Nung kay si King David yun, di ba? Tapos ang City of David dito sa may Jerusalem ang city of bandang David. bandang baba ng ng Giikan. Bandang south side ng Giikan. Tingnan mo tong Ayan kikita mo. Ayan ang Gibeon. At ang Jerusalem. Oo, ikaw na, ko, kasi nakatingin din ako sa Kaya nga, Kasi malayo yan, di ba sis. yung mga bayan na yan? Tingnan mo. Oo. Ang Rama, Malalayo Bethlehem, yan. Gat, Jerusalem. Oo. Ay, nasa ano lang. Ang City of David kasi, ang City of David's, nasa di ba, ang Temple Mount, tapos ang Temple Mount, saka City of David, ay magkalapit lang siya. Ang Gibeon, malayo pa, northern side pa siya. Iba si sis. So, hindi ito, wala siya sa City of David, ang Gibeon. Hindi, wala.
Kasi di ba from Hindi, Obed-Edom, from dito niya Obed-Edom, dinala. dinala ni ano sa Gibeon kasi nasa Gibeon Oo, ang brass ang na pinakamataas altar. na lugar. Oh, hindi iba pa 'yon. Hindi ang Jerusalem ang mataas eh. Ang isang mataas na lugar, ang Gibeon, na nandoon yung altar na bronze. Kaya doon niya Oo. dinala. Pero ang City of David nasa Jebu sa mga yung Jebusite nga, 'di ba? Jebu, Mm. yung mga City of Jebusite. Yung City of Jebusite, yun ang ginawang City of David. Then dun sa pinakatuktok noon, yun yung Gikan. Yung Gikan ang binili ni David. Kasi ang City of David, wala siya sa tuktok eh. Kasi tingnan mo to, ito yung city ng Israel. Saan? Ayan, ayan. Ito yung Gibeah. Ang Gibeah, ito yung Gibeon. Oo, oo. O, nasa Bet Horon, Bethel. Ang isang lugar na ito ay ito yung sakop ng Jerusalem Jerusalem. ang ano yun, Mrs. Oo. Malaking Ayan ang area nasa na yan. Jerusalem. I-focus So mo ibig yung sabihin, ang Gibeon ay nasa loob siya ng Jerusalem. Tingnan mo, malayo yan, lapit Mrs. malapit Ano lang. mo, Oo na, yung although ano ka nasa ng north, Jerusalem. oo, nasa north side Jerusalem siya, ang Gibeon. pero Oo. nasa loob pa rin siya ng ng City of David. Hindi sis. Masyadong ano yan, naka-zoom out ka masyado. Malayo yan. Yung mapag zoom in ka, mag ano ka ng Google Earth. Kaya may Google Earth ka ba? Hindi ko alam kung mayroon dito. Wag na, yung ibang mapa yan. Oo, Ano kasi na yung kasi masyadong nasa zoom. makikita nyo yan pag nasa cellphone kayo. Oo. Kasi pag mahirap i-zoom in. Mahirap. Maraming mapa Oo. system, may ibang map. Oo. Malayo yan. Iba siya. So, ang City of David is maliit na ano lang yan. Maliit lang yan na At ang tuktok niyan, yung kung lalabas ka pa dun eh. Pupunta ka sa tuktok, yun ang Giikan. Ang Gibeon, ibang lugar, ibang bayan. Pero mataas na load ako din. Okay. Sige, ulit na verse 1. Verse 2. Pagkatapos, verse Verse 2. 2. Ah, okay. So, ito ang giikan ni Araun na Jebusite, ang lugar na itinalaga ni Haring David. Okay, verse 2. Nagsimula siyang magtayo sa ikalawang araw na ikalawang buwan, sa ikaapat na taon ng kanyang paghahari. So, may mga preparasyon pa, ilang taon, Ang pundasyon na inilatag ni Haring Solomon ay para sa pagtatayo ng templo ng Alahayam ay 60 siko ang haba, 2 siko ang lapad, at 30 siko ang taas. Yung ang pundasyon, no? Ang portiko sa harapan ng templo ay 20 siko ang haba, katapat ng lapad ng gusali, at 20 siko ang taas. Pinalamutian niya ang loob nito ng dalisay na ginto. Ang pangunahing bulwagan ay pinalibutan ng juniper at tinakpan ng pinong ginto at nilagyan ng disenyo ng mga punong palma at kadena. Pinalamutian niya ang templo ng mamahaling bato at ang ginamit na ginto ay mula sa Parvaim. Paglilinaw. Ang Parvaim ay mula sa salitang Sanskrit na purva na nangangahulugang silangan. Dumarating ang armada ni Haring Solomon mula sa silangan o purba, minsan tuwing 3 taon, na may dalang ginto, unggoy at mga paboreal. Yung mga, paboreal, mga ano ba yun? Turkey. Turkey ba? Ang mayaman sa gintong mga isla ng Ophir ay geographical na matatagpuan sa silangan o purba kung saan nagmumula ang ginto. Dito yun, di ba? Sa Ophir. Okay. So, ang pinagawang templo ay hindi kalakihan.
sakto lang para sa mga gawain, di ba? Sakto lang para sa mga kasangkapan. Yung ano, yung hindi kailangan ng marangyang yung malaking malaki. Kundi yung sakto para sa alahayang. Saktong hindi, ah, ano, kumbaga, dakila siya, malaki, pero hindi yung pagkalaki lang ginagawa ng ibang no? Palakihan ng palasyo. Saktong-sakto lang sa pang-araw-araw na gawain. No, verse 7. Tinakpan niya ng ginto ang mga biga ng kisame, mga balangkas ng pinto, mga pader at mga pintuan ng templo, at inukitan niya ng mga kerubin ang mga pader. Itinayo niya ang dakong kabanal-banalan na ang sukat ay katumbas ng lapad ng templo. 20 siko ang haba at 20 siko ang lapad. Pinalibutian niya ang loob nito ng 600 talentong pinong ginto. Ang bigat ng mga pako na ginamit ay 50 siklo ng ginto. Tinakpan din niya ng ginto ang mga itaas na bahagi. Para sa dakong kabanal-banalan, gumawa siya ng 2 larawang kerubin at binalot ang mga ito ng ginto. Ang kabuuang lawak ng mga pakpak, larawang kerubin, siguro imaheng, hindi larawan, imaheng kerubin. Imahe. Oo, kasi pag image, pag larawan kasi baka maaaring picture lang, di ba? Imaheng kerubin. Oo. At binalot ang mga ito ng ginto. Ang kabuuang lawak ng mga pakpak ng mga kerubin ay 20 siko. Ang isang pakpak ng unang kerubin ay 5 siko at nakadikit sa pader ng templo. At ang isa pang pakpak na 5 siko rin ay nakadikit sa pakpak ng isa pang kerubin. So yung energy niya, no, umiikot kasi may contact yung pakpak Oo. ng ito. So, ito yung kaya siguro yung mga hindi karapat dapat pumasok doon ay Yan mamamatay, yung pinapadrawing sa atin ng mensahero, di ba? Oo, oo. Imaginein mo daw kung ano yung kung paano itong description dito na magkadikit yung pakpak. Oo. At saka yung energy niya, may yan, Oo. kaya nga lahat puro ginto no? Hmm. Ah, pero ewan ko kung may gumaya na nito, kung anong electric and current ang dumadaloy dito. Okay, verse 12. Gayon din ang pakpak na ikalawang kerubin. Ang isang pakpak ay 5 siko at nakadikit sa kabilang pader. At ang isa pang pakpak ay nakadikit sa pakpak ng unang kerubin. O so, may circuit nga, no? Ang mga pakpak ng 2 kerubin ay may kabuang sukat na 20 siko. Nakatayo sila sa kanilang mga paa at nakaharap sa pangunahing bulwagan. Gumawa siya ng kurtina na gawa sa kulay bughaw. O radiation to, kulay bughaw. Ube at pulang sinulid at pinong lino at binugdahan ito ng mga kerubin. May red, may red light therapy pa, pula. Sa harapan ng templo, gumawa siya ng 2 haligi na may kabuuang haba na 36 na siko. So mataas to at may bawat kapital na 3 siko ang taas. Yung kapital, yung dekorasyon sa taas, sa tuktok. Para Ano nga kaya ang significance nito, sis? Alin? Ng mga kulay na ito? Ang blue kasi, pareho ang frequency niya sa, infra, sa laser. Ang blue, kaya ang blue, hindi tinatawag ng laser kasi parehong frequency. Ang ibang kulay ay, tumatagos ang yung laser. ube, di ba yung violet siya? Oo. Yung red naman, kasi merong healing frequency ang red. Lalo na, may radiation, di ba? So, hindi ko alam. Pero yung ube, parang healing din mataas din ang vibration ng ube May kanya-kanyang frequency kasi ang color.
Kaya di ba yung pag ano, yung sa red heifer, bakit red? Tapos Mm. di ba pag yung magka-cleansing, bakit nilalagyan ng pulang ano, wool? 'Di ba? Yung ano Oo. susunugin, tubig. So sabi ko ano kaya 'yun? May ano may siguro may significant bakit kulay, bakit pula, bakit wool, 'di ba? Or ano Mm. lana, parang gano'n eh. So may ano 'yun ay may explain ng physics. Siguro na-explain niya, hindi lang sinasabi sa mga tao, no? At siguro pwede nating ano sa mga isang physicist kung anong ano significance, no? Mm. Pero ngayon kasi alam nila na red light therapy, tapos yung ano yung ang pagkukulay ng kulay asul sa inyong mga bubong. Bakit lapis lazuli? Bakit kulay asul na lapis lazuli ang ginamit sa ano sa Mm. pagkukit ng ano? Kasi laser ang ginamit doon, di ba? Hindi siya madadamage. Pwede yung siya sulatan na hindi na babasag kasi kulay blue lang siya. Okay. Okay, so yung kapital, yung ano, tatlong sigwata, yun yung dekorasyon sa taas ng ano, parang yung nagsusupport sa bubong o ano, kisabe ng ano, templo. Gumawa rin siya, verse 16, gumawa rin siya ng mga tanikala na magkakadugtong at inilagay ang mga ito sa itaas ng mga haligi. So talagang kadena, hindi lang dekorasyon, hindi lang ukit, kadena talaga. Gumawa siya ng sandaang granada at inilagay ang mga ito sa tanikala. Itinayo niya ang mga haligi sa harapan ng templo, isa sa silangan at isa sa kanluran. Ito pala Silangan, sis. oo, Ang mga ano, ang significance nitong mga kulay. ano, Yung pula, scarlet, nagsisimbolize daw ito ng apoy o sigla, paglilinis. Ang elemento na ginamit ay fire, para sa elemento ng fire. Yung violet, blue, para sa hangin o ano to, kalangitan at espiritu. So ang elements niya dito ay air. Yung purple, water. Yung natural oh, linen, earth. So nandun pa rin yung apat na elements. Kaya pala, gumawa na lang sila ng ano yun. mm. Excuse me. So Oh, yun dapat, ang ano, oo, sabi ni dapat Google. nandun yung ano, yung elements na yun. Yun ang significance daw nito mga Paano kulay. magiging water ang ube? Natural linen, earth. Purple, water. Eh, wala namang linen dun sa ano sa decoration eh. Meron. May Sa linen. ano, dun sa ano, curtain. Oo, yung mga kortina. Ewan ko. Pero Hmm. kasi may scientific ano, na ano yan. Siguro hindi pa nila alam yan. Hindi pa nila alam yung ano, Oo. kaya yung ano, yung ah, kahulugan. Kaya inano nila yan. Sino nagsabi kaya yan? According to Si, who? si AI. Saan niya kinuha kaya yan, no? Mm. Okay, anyway. Verse 17. Actually, pwede ka gumawa ng ano ng experiment. Yung iba-ibang color na balloon. Tapos Mm. tapatan nyo ng ano, ng laser light. Mapuputok yon except yung kulay blue. Experiment. Subukan nyo. Putukan. Okay, verse 17. Itinayo niya ang mga haligi sa harapan ng templo, isa sa silangan at isa sa kanluran. Ang nasa silangan ay tinawag niyang Ephraim at ang nasa kanluran ay tinawag niyang Judah. Oo, nga naman, ang templo Mm. yun, parang ang templo, sumisimbolo sa Shemite territory, di ba? Ang sabi, tent Oo. of Shem. Yung nasa east ay ang Ephraim, Ephraim. Ang left ay tribe ni Judah. Judah. Tribe ni Ephraim. Which is, nandito nga sa silangan ang mga Ephraimites. Oo, ang mga Ephraimites. Tribe So ni isa rin Judah, itong ano, isa rin oo, itong patunay na tayo ay Ephraimites. oo.
Mga nasa Tapos ang tribe ni silangan. Judah ang nagtago sa Africa, pero silang naiwan sa Judea that time. Kaya nga Judea dahil sa Judah. Mm. Okay, may katanungan or reaction? Wala. Proceed tayo sa Kabanata 4. Mga kasangkapan ng templo. Gumawa si Haring Solomon ng isang altar na tanso na may haba na 2 siko. Lapad na 20 siko at taas na 10 siko. Ano ba ang tanso? Di ba silver? Hindi. Tanso, bronze. Bronze. Bronze? Di bronze? Ang ano bronze? Oh. Ang tanso. Pilak nga pala ang silver. Mm. Gumawa siya ng dagat na tanso. Bilog ang hugis. May sukat na 10 siko mula gilid hanggang gilid at 5 siko ang taas. Kinailangan ng 30 siko na linya upang sukatin ang paligid nito. 30 siko na na tape measure. Ganyan ang kanyang diameter. Sa ibaba ng gilid nito, may mga imahe ng mga toro na nakapalibot dito. 10 sa bawat siko. Okay. Ang mga toro ay ginawa siko. Ang mga toro ay ginawa sa 2 hanay na magkasama bilang isang piraso sa dagat. So nakaharap sila outward mula sa center. Ang dagat ay nakatayo sa 12 toro. 3 na nakaharap sa hilaga, 3 sa kanlurang bahagi, 3 sa timog, at 3 sa silangan. So mga kalabaw na lalaki to, di ba? Oo, mga toro. Parang nilagay, pinatong sa likod nila. Yung Oo. malaking palanggana. At ang Na, mga torong ito ay na-export lang siguro sa Spain to, no? Pero nasa Shemite territory talaga. Nakatayo ang dagat sa ibabaw ng mga ito. At ang kanilang mga likuran ay nakaharap sa gitna. So ibig sabihin ang harapan naman nila ang nakaharap outward. nakalabas lang yung mga ulo. Oo. Yung mga likod nila, doon nakapatong yung dagat. Oo. Yun ang Ito, palanggana. batya, malaking batya. Oh, malaking batya. Ito ay may kapal na isang dangkal. At ang gilid nito ay parang gilid ng isang tasa. Naku, parang ang bigat nito, grabe. Oo. Tulad ng isang bulaklak ng liryo. Parang parang tasa, smooth yung gilid. Kaya nitong maglaman ng 3,000 bats. Ang dami nun. 3,000 Pwede bats kang is ilang litro kaya itong bat? Ang bat is parang ilang galon yan. So, Oo. pwede kang mag-swimming dito, no? Oo, malaking swimming pool. Para makaano to ng ulan siguro, no? Oo. Gumawa siya ng 10 mga lababo para sa paghuhugas at inilagay ang 5 sa kanlurang bahagi at 5 sa silangan. So, ginawa ko na 5 sa kanluran, 5 sa silangan. Binago ko ang orientation nito kasi kung maharap ka sa north, ang templo ay ang altar ay nasa north, nakaharap sa north. So, sa magkabilang gilid, no? Kanluran at silangan. Dito nililinis ang mga gamit para sa mga handog na sinusunog. Ngunit ang dagat ay ginagamit ng mga saserdote para sa paghuhugas. Yung kamay at paa nila, no? Gumawa siya ng 10 kandelabra ng ginto. Siguro lagyan natin ng paghuhugas ng kamay at paa. Paghuhugas, ayan na. Ng kamay at paa. Wag na sis. Baka sabihin doon naliligo eh. Oo nga eh. Gumawa siya ng 10 kandelabra ng ginto ayon sa mga itinakdang sukat para dito. Kasi di ba pag mag-a-anoint ng priest, pinaliliguan muna. So dito kumukuha ng panligo din. Gumawa siya ng 10 kandelabra ng ginto
ayon sa mga itinakdang sukat para dito at inilagay sa templo. 5 sa kanluran at 5 sa silangan. So yun ang mga ilaw, kandelabra na ginto. Ang tanong lang, ano to? Nakatayo ba to? Nakadikit sa dingding? Hindi nakalagay no? Baka nakatayo Hindi dyan sa ano. nakalagay. Gumawa siya ng 10 mga mesa at inalagay ang mga ito sa templo, 5 sa kanluran at 5 sa silangan. Gumawa rin siya ng 100. Ito yung mga mesa para siguro sa ano, pagkain, pag ano. Doon nila kasi kinakain yung mga ano, 'di ba? Mga banal na ano, alay. Gumawa rin siya ng 100 mga gintong mangkok na pangwisik. 100. Gumawa rin siya ng looban ng bakuran ng mga saserdote. Bakit para saan yung pangwisik? Para saan yung pangwisik, sis? Di ba yung mga pangwisik, ito yung ginagamit nila sa ano, sa altar? Di ba sis, kapag nagkakatay ng ano, ng ano, burnt offering, yung dugo, nilalagay nila sa mangkok. Tapos iwiwisik nila doon sa altar. Doon sa halaran. Binubuhos, hindi Oo visit. nga. Parang corruption to. Parang ano, parang sa ano to, Oo nga, dapat Babylonia. binubuhos eh. Binubuhos sa ano, sa Oo, paanan ng altar. oo, binubuhos to. Pang ano to, Babylonia to eh. Tanggalin Oo kaya nga, kasi natin. paano kaya, ano, di ba hindi ano, Ginagawa to ng mga ano, ng mga pari sa ano, 'di ba? Mapangwisik sila. oo. Tayo din natin pinapahid. At saka bakit ganun kadami? Ba't 100? Parang Baka naman, katoliko to baka eh. naman tig-iisa bawat saserdote. Kailangan mag-ano pa sila, mag-ano pa, magtigit-tigisa. Kung sino lang naman ang ano, siya ang papasok dito, di ba? Kasi napakalaki nitong ano na temple na to. So lahat sila ay merong tig-iisa na pangwisik. Hindi sis. Isa lang ang gagamit, isa lang ang ano. Maaring gumawa siya ng madami, pero hindi ganito kadami. At pangwisik. Hmm. Sampung mga mesa, mas marami pa yung ano, mas marami pa pangwisik. Tingin ko corruption to. At saka ang pinagwiwisik natin, hisop. Kasi ang hisop, ano, 'di ba, may ano yan, microbial. Baka ito pag-cleansing ng mga tao, no? Maaari. Malamang. Oo. O sige, assist na natin, no? Oo, baka ito yung ano, pang-cleansing sa Dahil mga tao. pagdadating sila, kasi kailangan nila marami para mabilis. Oo. Maaari. O pinag-cleansing nila sa mga ano, mga tao. Okay. Pero hisop ang kanilang ginagamit na ano, Oo. pangbisik. Okay. O verse 9. Gumawa siya ng looban na bakuran ng mga saserdote, pati na ang malaking bakuran at mga pinto para sa bakuran, at tinakpan ng tanso ang mga pinto. O siguro pag may mga kapistahan, tulad ng David, magdadagsa sa Jerusalem, ang mga ano, ang mga tao. Hmm. So marami magwiwisik. Ayun. Oo. Maaari nga pala. Pero hindi ito ginagawin mismo sa Oo, hindi loob. sa altar. Oo. Okay, verse 10. Inilagay niya ang dagat sa kanluran na bahagi, sa katimugang kanlurang sulok. Katimugan, o ano. Pagpasok mo sa ano, sa gate na sa left side. At ginawa rin ni Huram ang mga kalderon, mga pala, at mga mangkok na pangwisik. O, mga pala, yung panghalo siguro, ay pang ano ng ano,
Oo, pang mga fellowship offering, di ba? Magluluto sila doon. Kaya kailangan may pala para sa mga karne. Kaya't natapos ni Huram ang gawaing ipinag-utos sa kanya ni Haring Solomon sa templo ni Yahweh. Ang dalawang haligi, ang dalawang hugis, mangkok na kapital na nasa itaas ng mga haligi, ang dalawang hanay ng tanikala na nagdidisenyo sa mga hugis, mangkok na kapital na nasa itaas ng mga haligi o yung kadena. Ang 400 granada para sa dalawang hanay ng tanikala, dalawang hanay ng granada para sa bawat tanikala na nagdidisenyo sa mga hugis, mangkok na kapital na nasa itaas ng mga haligi. Hindi lang ito bukit one piece ha. Separate ito sa sa kapital eh. Ang mga patungan na may mga lababo, ang dagat at ang 12 toro na nasa ilalim nito. Siguro life size eh. Ang mga kalderon, mga pala, pangkarneng tinidor, kulang ng ng karneng tinidor, at lahat ng mga kaugnay na gamit. Ang lahat ng mga bagay na ginawa ni Huram-Abi para kay Haring Solomon para sa templo ni Yahweh ay yari sa pinakinis na tanso. Inutos ng hari na ipagawa ang mga ito gamit ang mga molde ng luwad sa kapatagan ng Jordan sa pagitan ng Sukot at Zaretan. Kasi maraming clay siguro dito, no? Ang lahat ng mga bagay na ito na ginawa ni Haring Solomon ay napakarami, kaya't hindi mabilang ang bigat ng tanso. Gumawa rin si Haring Solomon ng lahat ng mga kasangkapan na nasa templo ni Yahweh, ang gintong altar ng insenso, ang mga mesa na may tinapay ng presensya, ang mga kandelabra ng purong ginto na may mga ilaw upang magningning sa harap ng dakong banal ayon sa utos. Buti hindi natunaw itong mga gintong kandelabra, no? Ang gintong mga bulaklak at mga ilaw at mga pang-ipit. Lahat ng ito ay purong ginto. Ang mga purong gintong pamutol, purong ginto yung pang-ipit, pampatay ng ng kandila. Ang mga nung wick, no? Ang mga purong gintong pamutol ng mitya, mga mangkok ng pagwisik, mga pinggan at mga insenso, ang mga gintong pinto ng templo, ang mga pinto ng dakong kabanal-banalan, at ang mga pinto ng pangunahing bulwagan. Ito ang salita ng Alahayam, Halalway Alahayam. Ano po mga reaction nyo, sis? Magkaya ba natin gawin to? Yung templong to? Kailangan Halalway maraming pinto Alahayam. dito. Kaya yan Grabe, kung no? Pero siguro, kailangan pag yan, mauuna muna ba ang Ark of the Covenant makita bago magpagawa o magpapagawa muna para bago lumabas ang Ark of the Covenant? depende yan sis kung sino ang gagamitin ni Aba. Ilalagay sa Oo. kanyang puso kung ano ang dapat gawin. Kanina, nag-iisip ako tungkol doon sa napag-usapan baga natin kagabi tungkol kay si Solomon na uupo doon sa upuan ng Alahayam. Bigyan mo ng biglang. sis, para background, para sa ating mga makikinig. Ano na pag-usapan natin kagabi? Yung tungkol sa tungkol doon sa trono ng Alahayam. trono ng Yahweh. Oo, Umupo trono kasi ang unang nakasulat doon ay trono ni Yahweh. Trono ni Yahweh. Ginawa Wala natin lang. trono ni David, di ba? Okay. Anong masasabi mo, sis? Wala, lang, maiksi lang naman. Ano lang yon, baga biglang pumasok lang sa isip ko dahil nakita ko kasi na, di ba, sa, sa, tawag nito, sa Africa, meron silang Traore, di ba? Na parang si Moses ng Israel dati. Siya yung tagapagligtas ba nila? Oo. Tagapagligtas nila dati.
Si Traore naman ngayon sa Africa, sino kaya dito sa atin? Naalala ko lang. Kumbaga, parang Oo, sinong may gagamitin? kurot, may kurot sa puso ko kanina na kagaya ngayon na pag-usapan natin, sino kaya ang dito rin sa atin? So, Kumbaga, pwede rin kasing trono ng ni Yahweh yun, di ba? Kung sino oo, yung uupo doon, ibig sabihin kung sino ang gagamitin niya. Kasi kailangan may physical na kasi, yung oo, kasi, sasalita, di ba? oo, kasi, kumbaga, tinuring naman niya kasing tinaas niya talaga si Solomon eh. Tinaas niya talaga. So, Ginamit niya talaga, no? sino rin kaya ang itataas niya, iaangat niya, ibabangon niya dito para sa bansa natin eh. Chosen niya ito eh. Oo. Yun lang Sigurado naman. mayroong gagamitin si Aba dyan. Hindi pa natin alam kung sino yan. Pero ang Aba ang magbibigay ng kumbaga, sabi nga ipinupunla sa kanyang puso't isipan. Oo. Alalahanin niyo sis, di ba, na nasa sulat na ah, babalik siya sa kalagitnaan ng kaguluhan Oo. upang para isave. Kasi baka Iligtas ang nga kanyang naman mga eh. hinirang, ang mga Oo, natatakan, baka maubos. Oo, yung baka mga natatakan. mapighatian. Hmm. So, Wala lang, imposible na bababa siya sa langit, ganyan, ganon. Meron siyang gagamitin tao. At saka hindi, may gagamitin siyang tao na kasi sa totoo lang, matagal ng panahon na, aywan ko, kumbaga nangarap lang yung puso ko. Sabi ko, ano kaya, siyempre iba pa ang tawagan natin sa kanya dati, di ba, GC pa, gano'n. Ano kaya isang araw kung dito ka baba sa aming bansa, dito sa bansang Philippines. Sabi ko nga kaya noon. Tatapos nito, pinag-uusapan natin, ito pala talaga yung pinili niya, di ba? Tapos nabansa. nalaman natin na ito na pinag-uusapan na natin ngayon, ito na tayo. So, ano lang, naisa puso ko lang din kanina, nasa isip ko lang kanina, habang nagmumuni-muni ako, talagang dito talaga pala siya. Kung bumaba naman siya, sumama siya sa katauhan ng ating mensahero that time, 'di ba? Ginamit talaga. Saya. Ginamit talaga. So nangyari na yung wish ko na hindi ko akalain na nagkatotoo yun. Kaya Pag yun pumunta. kasi Kaya oo, kung hindi dumaan ng mensahero, tingin ba natin, alam natin kung sino hindi, hinihintay natin? syempre. Baka JC, no? So, prepare Ah, niya talaga. Prepare ng mensahero yung ating mga puso't diwa sa katotohanan para matanggap natin kung sino man makilala natin kung sino man yung dadating. Kasi pag oo gano'n, nga. hindi natin sabi, JC, iba naman hitsura ng taong yan. Ah, Hindi yan kasi kisi-tisu yan. Di ba? kaya lang naman na napunta siguro sa ganun yung isip ko kasi nga bata pa ako eh. Grabe na yung panaginip ko mula grade 3 ako. Grade Na 4 hanggang high school ako. Lagi kong nakikita sa panaginip ko mga pangyayari sa mundo. Tapos siya mismo, nakita ko siya na, kaso GC pa eh, pati picture GC talaga. Nung hitsura, pati Yeah. hitsura, JC pa. Oh, GC pa talaga. Kasi Ngayon, yun ang kasi yun pa ang pagkakakilala natin eh. Ngayon, yung picture. nag-usap daw kami eh, sa panaginip ko. Nag-usap kami, tapos pagkatapos namin mag-usap, di susunod na ako sa kanya. Pero biglang 3 steps yata, papunta na siya. Binalikan ako ng kasi nakapag-step na ako, sunod na ako eh. Binalikan niya ako, parang ang sabi sa akin is, huwag ka munang sumama, hindi pa panahon. Parang ganun. Eh, nagbow ako na inakap ko talaga yung kanyang mga paa. Para bang hinalikan ko yung mga paa niya. Ganun. Grabe sabi kong ganyan. Bakit May sakit ganun ka ka? ba nun? May sakit ka ba nun? Lagi, may sakit? Sikli ka na. No? Meron akong
meron akong karamdaman noon, bata pa ako, grade 1 ako. Mm, Kada right. At Lunes talaga sinusumpong ako ng in-extend niya, Ha? in-extend niya life mo. Anong sinusumpo ka ng? Sinusumpong ako ng malaria. Kada Lunes yan, kada Lunes. Oh, Yun yung karamdaman ko noon. Grade 1 ako. namimili ng araw? Basta kada Lunes yun. Pupunta ako ng school. Lunes, ihahatid ako ng papa ko. Pagkatapos nun, uuwi din ako mga bandang recess. Hindi ba Uuwi din ako. nakakamatay yun? Oo. Maraming Bakit nangangamatay. ano yun? Di ba once lang yun, twice? Bakit every Monday? Oo. Kada Monday. Hindi ko alam. Ano ba yung malaria? Ano ba yung malaria? Baka iba yung ating definition. Hindi ko alam. Di ba Basta malaria. Basta malaria ang tawag. Sakit na Na- galing sa lamok. Oo. Na parang ngayon, yung may ibang term pa niyan eh. Yung, Lalamok, di ba yun? Lagnat eh, tapos gagaling ka noon. Baka tuwing Yung lagnat na Monday. nagchichill. oo. Grabe, Ibig magchichill sabihin, ako niyan. ang malaria pala, pwede magstay sa katawan ng matagal? Hindi ko lang alam. alam. Hindi ko alam. Pero basta, ako, yan ako noon. Talaga? Tapos, anong klase pa yung lagnat na tinatawag nila noon? Typhus? Ano ba yun? Oo. Typhoid. Typhoid. Yun. Nakakamatay hindi naman yun Buti hindi ka Yun. nakalbun yun. Ako na typhoid na rin ako. Pero Yun yung inaano nila. hindi, yun ang tawag nila, pero hindi yun hindi yun ang ng doktor. Wala, hindi man kami pupunta ng doktor. Wala man kaming pera. Pupunta kaming Oo. doktor. Sabi ko ba, pwede ba yun? Yung, anong tawag yun sa sakit na yun na pangmatagalan? Kasi may mga ganyan. Basta, yan ang sakit ko noon. Ikaw lang Yan, sa mula inyo grade. magkakapatid ang ganyan. Oo. Oo. Mula grade 1 Oh. ako hanggang grade 3, grade 4. Nung grade 3 ako, nung grade 4 ako, grabe yung mga panaginip pinapakita sa akin. Mga nasa kalawakan. Mga sasakyan na parang mga lumilipad na mga Yes. mga sasakyan na parang ang tawag nito. Basta mga nandyan na nakakabit Yes. ako pag nakasakay ako nakatayo lang ako. Tapos nakikita ko yung iba't ibang mga kasala-salamuha kong mga sasakyan pero gira daw yun. Hindi ko makalimutan talaga ang mga bagay na yun. Kaya laking kami kasi mga magulang namin mga laking church din sila. Siyempre, alam nyo na dati mga ganon. So, ayan din kami, na-mold kami baga. Hanggang sa, naging faithful kami lahat. Ganon. Pero ako talaga, nananaginip ako. Ganon. Hanggang sa kakwentuhan ko, papa ko. Tapos sabay, minsan din, kasi ang papa ko nanaginip. Ang panaginip niya rin tungkol sa pamilya ni Moses. Sabi niya, ang napanaginipan naman niya na number, yung kapanganakan namin ng isa kong kapatid yung sunod sa akin. Yung lalaki, 1967 tsaka 1965. Ano kayang ibig sabihin niya nun? Sabi niya ganun sa akin. Pamilya ni Moses yung pinakita niya sa akin. Pamilya ni Moses. Moses, kasi sabi niya may tungkod daw eh. Si Moses may tungkod, di ba? Oh, ganon. Yun lang. Yun lang. So, parang, ako ganun ako ka-init na sa paglilingkod noon. Pero salamat, pinaabot ka sa ganyang edad, Oo. Kahit Despite na ngayon, sikli ka nung bata ka. hanggang ngayon, sikli pa rin. Pero, ewan, salamat lang sa alayan. Akala ka sa isa sa kanya, di ba? Sa Mayada. Yun. Pero basta, natutuwa lang ako na, ewan ko, bakit kanina, sa akin yung, kung si Moses, kung mayroong Moses noon, ganun baga, kung mayroong Moses noon, na naging deliverer ng Israelita,
Sabi ko, ngayon may Traore na deliverer ng Africa. Africa. So, Actually, agad baka ano sabi yun ko, baka tribe of Judah din yun eh. Kasi brown ang color niya, hindi naman black na black, oh, di ba? tapos sabi ko, hinanap ko, sino kaya dito? Saan siya? Parang kinakausap ko siya. Sino siya, aba? May iaangat ka, may itataas ka, may ibabangon ka, may itatayo ka na magiging deliverer din ng bansang Ophir. Mga ganon. Abangan natin yan. So, Exciting yung part na yan, no? so yun. Wish ko lang, merong matapang na kagaya ni Traore. May matapang na katulad ni Oo. Moses. Pero ang ano kasi iba yung mga kaparaanan eh. Maaring hindi Oo. naman sa tapang ng ano, baka sa paninindigan, no? Siyempre, Marami tayo. Oo. Pero kasama hindi doon hindi ang lang ano, militar, hindi lang sa militar oh, manggugula. Sana nga. mayroong ganun aspects. Siyempre yung Oo. brevity, yung Oo. katapangan sa Oo. paninindigan, both na yan. Oo. So, sino At kaya? nagpapasalamat tayo dahil meron tayong mga kalahi sa Iran, di ba? Ni Mm. Amran na nakikipaglaban ngayon sa mga nag-i-squat sa ating teritoryo. Anyway, Yun lang. kaabang-abang ang mga susunod na pangyayari. At sana sa mga kikinig, siguro gawin niyo rin yung part niyo na ang kasi nasa prophecy na ah babalik ang pag lumawak na ang magandang balita. Kasi yung lumawak yung balita binabalita nila, maling pangalan, maling Oo. hindi alahayam. So, ang maitutulong niyo po sa madaling pagbalik ng ating alahayam ay ang makatuparan ng mga propesiya ay i-share niyo po ang mga video ng OHCO, Syrian Heritage Conservatory, at saka itong itinamang Torah ng ating mensahero. Yun lang po ang magagawa natin as individual. Kung hindi nyo man mai-share, ikwento nyo sa inyong mga kamag-anak, kaibigan, yung katotohanan. Kung di man sila manood o mag-subscribe, at least nasasabi nyo verbally ang mga katotohanan. Tanggapin nila o hindi, at least matatanim sa kanila ang konsepto na 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 ano na deceive tayo for how long sinabit ito ang pangalan ng ganyan. Idolo, mga GC nila, no? Na maano sa konsepto nila na hindi pa tayo totally free sa kamay ng kalaban kasi mali ang pangalang sinasamba nila. Ayun lang po mga kapatid, sana kung nakikinig kayo dito, naniniwala kayo na tama ang nilahad ng mensahero. Hindi na kami ang mensahero dahil nilalahad lang namin kung ano yung sinabi ng mensahero batay sa kanyang mga tagubilin ay paki-share na rin po itong ating pero sa mga ah, meron lang pong warning, wag niyo pong ibibigay don't throw your pearls sa dogs or pigs kung naakala nyo na meron din pong discernment kailangan sa paglalahad. At hindi po tayo makikipagtalo. Yun lang po ang masasabi ko. Yung mga kapatid, meron kayong panghuling komento? Sige sis, kung wala na, pwede meron kang nakahandang para musika.
Worship song pa. Sige, Sis Dalia. Sis Pearl, meron pa kang sasabihin? Wala na sis. Okay, mga kapatid, Salamat sa maraming salamat. pagbabahagi Be blessed ng po sa inyong lahat. Salamat sa pagbabahagi, pagbabahagi, pagkikinig. God bless you. Abaya hawa, pinupuri sinasamba kita. Ako'y natutuwa, ako'y nagagala, na ikaw ay awitan. Aming ihahayag, aming itataas, ang banal mong pangalan. Pagkat walang katulad mo, wala nang hihigit sa'yo. Papuri pagsamba, alay sa'yo. Abaya hawa, pinupuri sinasamba kita. Ako'y natutuwa, ako'y nagagala, na ikaw ay awitan. Aming ihahayag, aming itataas, ang banal mong pangalan. Pagkat walang katulad mo, wala nang hihigit sa'yo. Papuri pagsamba, alay sa'yo. Abaya hawa, pinupuri sinasamba kita. Ako'y natutuwa, ako'y nagagala, na ikaw ay awitan. Aming ihahayag, aming itataas, ang banal mong pangalan. Pagkat walang katulad mo, wala nang hihigit sa'yo. Papuri pagsamba, alay sa'yo. Pagkat walang katulad mo, wala nang hihigit sa'yo. Papuri pagsamba, papuri pagsamba, papuri pagsamba, tanging sa'yo.